Nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 6, verses 30 to 34. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, tayo sa isang ilang na lugar para makapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat dooy marami ang paroot parito at hindi man lang sila makakain. Kaya lumayo sila at namangka na sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami. Kaya't nagtakbuhan sila mula sa kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa kanila. Pagdating ni Jesus sa pangpang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagbasang ito ang isa sa pinaka-paborito kong pagbasa. Kasi ang makikita natin sa salaysay ni Jesus na ang pamamaraan ni Jesus ay marunong siyang makinig sa kanyang mga apostol. Ang pakikinig ang nagustuhan ng mga apostol sa kanya. Parang hindi malayo ang tingin ng kanyang mga apostol sa kanya at sinabihan pa sila, halika kayo, doon tayo sa isang ilang na lugar para makapagpahinga kayo ng kaunti at na makakain din dahil alam niya na pagod na sila at makapahinga. Dito ko napansin yung napakagandang attitudes and values ni Jesus na ang pakikinig sa kanya ay napakahusay. Kaya ito yung isang paborito ko na pagbasa na ang pagpapahalaga sa kwento ng mga tao ay isang healing o isang pinapahalagahan mo ang mga kwento ng tao. Ayon sa isang theologian, ang healing ay nangyayari din kung may mga taong tapat na nakikinig sa atin. Kaya dito, ang pakikinig ni Jesus ay isang napakagandang halimbawa sa atin bilang mga Kristiyano na kapag may mga taong nagbabahagi sa atin ng buhay nila, tayo ay handang makinig dahil sa pakikinig nagkakaroon ng kaginhawahan. At hindi lamang isahan ang kanyang pakikinig, kundi kwento ng mga alagad. No? At parang nagkaroon sila ng isang retreat, kaya nagpunta sila sa isang ilang na lugar. Ang ilang na lugar kasi isang tahimik
at para magkaroon sila ng o sa ating termino ngayon ay processing ng kanilang experience. At pagkatapos ng kanilang bahaginan sa bundok, pagbaba nila, nakita naman ni Jesus ang napakaraming tao na nagkakatipon doon. At maganda ang kanyang naging desisyon. Ang awa niya sa kanila na sumunod sa kanila. Kaya dito pumapasok yung compassion ni Jesus, ang kanyang awa at habag sa mga tao na hindi stricto, kagagaling na nila sa isang prayer, pero pagbaba nila, lalong tumibay ang kanyang pagnanais na magturo muli. At sinabi nga dito, nagturo siya ng matagal, hindi lamang panandalian, kundi matagal na pagtuturo. Usually, ang tinuturo ni Jesus dito ay kaharian ng Diyos. Diba, palagi nating napapakinggan sa mga pagbasa na ano ang kaharian ng Diyos? Merong pagmamahalan, merong pagkakaisa, at merong pakikinig sa bawat isa. Kaya ito ay isang indikasyon na naman, isang panawagan sa akin at sa ating lahat na huwag nating kalimutan ang halaga at ang pagpapahalaga sa mga taong nagkukwento sa atin at pagpapahalaga sa pakikinig, dahil ang pakikinig ay isang uri ng healing power. Kaya dito ko napansin na ang mga apostol ay nagtagal sa kanya dahil ipinakita ni Jesus sa kanila ang kanyang passion, ang kanyang pagpapahalaga sa mga kasamahan. Hindi iniitsapwera ni Jesus ang kanilang mga hirap at kwento, kundi nakiisa siya sa kanila. Sana, Panginoong Jesus, matutunan namin ang iyong habag at awa at kami ay ambunan mo ng iyong pagmamahal. So ito po muna ang aking ibabahagi, and God bless po sa ating lahat.